minamahal ng ating mga kababayan dahil alam nila na kahit sa tunay na buhay, siya po ay totoong nagmahal sa kanyang kapwa. Sa tunay na buhay, siya po ay tumulong na hindi ipinamahagi o ipinaalam sa marami. Alam ba ninyo, nung nagkaroon ng baha sa Quezon noon, kakatalo pa lang ni FPJ sa eleksyon. Nag-iimpake sila ng tulong noon sa studio. Meron isang tao na lumapit kay FPJ at sabi sa kanya, boss, manager, ito na yung pagkakataon natin. Magpakuha tayo ng litrato habang iniimpake natin ito at pumunta tayo sa Quezon, ipamahagi natin. Sabi ni FPJ, wag na wag niyong gagawing pagkakataon para sumikat ang kahirapan ng ating mga kababayan. Tama ako doon. Nagalit siya sa tao na yon. Mga kababayan, si FPJ hindi po perpekto. Kahit sa kanyang buhay noon, may mga kontrobersiya. Subalit, katulad nga si Father, good morning Father, sa ating lahat, ang pinaka-importante ay kung ano ba ang laman ng ating puso. Tayo man ay nadapa, tayo man ay may hindi maaring naging perpekto, hindi natin nakamit ang lahat ng ating pangarap, pero sa pinaka-importante nating iniisip ay kung anong mabibigay natin sa ating mga kababayan, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga maralitang nangangailangan ng tulong. Yun po ang pinaka-importanting leksyon na ipinamahagi sa atin ng ating Panginoon. Ang buhay natin ay para sa iba. Ang sabi ng aking nanay, Grace, magtatagumpay ka lang kung ang iyong layunin ay hindi lamang para sa sarili mo, kung hindi para sa mas nakakataas sa iyong sarili. Para sa Diyos, unang-una, at para sa iyong kapwa. Mga kababayan, pag pinapanood ninyo ang mga teleserye, di ba? Ang bida, palaging, lalong-lalo na si FPJ, bugbog sarado na. Sinasabi ng mga tao, FPJ, bumangon ka, lumaban ka na. Hindi pa rin, magpapabugbog pa rin, di ba? Gusto niya magpabugbog eh. Dahil siguro sinasabi niya, sige, bugbugin niyo ako dahil pag ako'y bumangon, maghanda kayo lahat. So pag biglang babangon, at pagbangon, ayan na, tuloy-tuloy na, magrarap-rap na ng suntok. At doon tayo lahat nabubuhayan. Sapagkat sa buhay, lalo na ngayon, kung saan talagang ang daming nahihirapan, ang daming nagkakaroon ng mga problema, lalong-lalo na sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pero merong haligi sa ating pamilya o meron tayong anak na babangon at tayo'y aakayin para iangat. Yan ang wag na wag nating kalilimutan. Kaya siguro na mayapa si FPJ na malapit ng magpasko. Sapagkat ang Pasko, ang panahon kung saan ipinadarama natin ang pagmamahal sa isa't isa. Nung namatay siya, 9 na araw pumila ang tao sa Santo Domingo. Walang patit na pumila. Gabi, umaga, madaling araw. Walang tigil ang pila. At nung siya'y nilibing dito, punong-puno itong buong North Cemetery. Ganyan ang sinasabing kailangan ang layunin mo ay mas mataas kaysa sa iyong sarili. So, may isang kanta doon sa Ang Probinsyano. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit lang sa akin. Hindi kita pababayaan. Ganon si FPJ sa atin. Ganon ang Diyos. At sa abot ng aming makakaya, ng aming pamilya, hindi man kalidad ni FPJ, ay sinusubukan naming ipagpatuloy ito. Dahil si FPJ at si Susan Roses, yun ang pinaka-kabilin-bilinan. Ang importante, tumulong ka sa abot ng iyong makakaya.
Hindi mo man mabigay lahat-lahat, hindi ka man perpekto, pero kung alam nila na ikaw, ang intensyon mo ay para makatulong, ikaw ay babasbasan ng Diyos. Yun naman ang gusto natin, di ba? So sa inyong lahat, maraming salamat. Nandito na si Father. Thank you for being here. Si Father, may maganda rin kwento yan eh. Pero sa inyong lahat, sa inyong pagdalo ngayong umaga, maraming salamat ha. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.